So what's up mga kalayas, panibagong araw, panibagong vlog. So eto na po yung part 2 ng ating ginawang sample. Ayan po yung ating naging resulta. Hindi na nga po pala pinatuloyan ni Madam kasi malayong malayo po talaga doon sa sample natin na ipinakita. So kaya sabi, itigil na lang kasi wala po tayong machine na ganun. So ayan po yung ating ginagawang sample. Sana na kamukha nun, pero iba talaga kasi hindi siya parehas ng makina, kaya nag-decide na lang sila Madam na itigil na at siguro sa iba na lang ipapagawa kasi wala tayong machine na ganun, no? So ngayon mga kalayas, meron tayong isi-set up na isang makina para sa ating production kasi isa lang yung gumagana sa production, so kailangan daw dalawa yung paganahin. So dito nagsusulot na tayo ng sinulid para may setup na natin tong pangalawang makina. So dito mga kalayas ay ito na yung sinulid na ating gagamitin. Bali 11 lang siya, no? So dito may diskarte mga kalayas para hindi kayo mahirapan pagpasok ng isa-isa. So ibuhol nyo yan. Yan, ibuhol nyo siya ng ganyan. Yan. Tapos saka nyo siya ipapasok dun ng sabay-sabay para po hindi kayo mahirapan ng isa-isa. Ipapasok nyo dyan sa ating puller kasi mahirap yan. So binuhol nyo, ipapasok nyo lang po yan dun sa loob. Ayan, para hindi kayo mahirap. So dito mga kalayas, na ipasok na natin lahat ng sinulid dun sa puller. Kaya hinahata ko siya para magpantay-pantay yung sinulid. So mamaya papakita ko rin sa inyo yung sa puller, ang pagsulot niyan. Dun po sa mga hindi nakakalam, tuturo ko po sa inyo kung paano po yung tamang So dito mga kalayas, ito po yung sinasabi ko sa inyo tamang pagsusulot ng sinulid sa puller. So mga kalayas, kung saan nyo po sinulot dun sa una, ganun din po sa ating pangalawa. Kasi pag hindi nyo po yan pinagtapat, so may posible po na pumangit yung ating tension. Diyan po kasi minsan nagmumula yung pagpangit ng ating tension. So kung pangapat po dun sa unang sulot ninyo, so pangalawa, pangapat din po. Yan, para po maganda yung ating magiging takbo ng tension. So dito mga kalayas ay sinusulot na natin sa mga butas papunta dun sa karayom. Medyo matagal lang to kasi marami po itong sulutan. Kaya kung mainipin ka talagang masakit sa ulo. Marami po kasi yan, ilan po yung pagdadaanan yan. So ito yung atin ay bali 11 lang po yung ating gagamitin na karayom at sinulid, kaya hindi masyadong mahirap. So sobrang init po dyan, kaya yung aking damit ay tinataas ko. Kung napapansin niyo yung leg ko at yung damit ko basang-basa na, oh. Hindi kasi tayo natapat sa ceiling fan malayo tayo sa ceiling fan, so wala naman tayong magagawa. Trabaho natin yan So kailangan nating magtiis kahit malayo sa ceiling fan kasi nga may mga makina doon na nakahilera, so hindi natin pwedeng ilipat sa ceiling fan itong ating makinang ginagawa. So dito pinipili ko na yung karayom na ating gagamitin kasi nga 11 lang yung kailangan natin na karayom, kasi po yung karayom na yan ay halo-halo pa yan. Meron yung 14, 18 at saka 16. So ang kailangan natin ay 16 lang kasi sa 16 nakita ko naman yung sinulid, hindi naman siya ganun kataba. So okay na siguro yung 16. Kasi pag mataba po yung sinulid, kailangan natin ng 18 na karayom. Kahit po minsan bawal sa pabrika, sa mga amo natin na ibabawal po ang 18. So tayo pa rin po yung masusunod kasi alam natin na yun po yung makakabuti sa production. Kaya gumagamit kami ng 18 pero hindi namin pinapalam sa kanila. Kasi nga kung pagtitiisan natin yung 16 sa matabang sinulid, hindi po yun ubra or hindi po tatakbo ng maganda yung ating makina. Kasi nga babara po doon yung sinulid kasi mataba at maliit yung butas ng karayom. So dito mga kalayas, napansin ko yung karayom medyo matalim at napili ko na rin yung karayom na ating gagamitin na 11, kaya niliha ko yung karayom. Kasi pag hindi natin tinanggal yung mga gaspang ng karayom, may possible na yung damit natin ay pagka tinahi natin is magkaroon po yan ng damage or baka mamaya sumabog yung damit pagbagsak ng karayom sa ating tela. Sasabog po yung pinaka binagsakan ng karayom. Makikita po yun ng mga QC o
ganun din po, uulitin po natin yan. Kaya mas maganda, i-check nyo rin po yung karayom kung matalim o hindi. So dito, tapos ko nang lihain yung ating napiling karayom na 11 pieces. Ikakabit na natin to mga kalayas, no? Isa-isa. So kailangan natin dito ng long nose para may kabit natin to. Kasi kung kakamayin natin to, baka mamaya hindi natin maisalpak ng ayos yung karayom. Kaya mas maganda po gagamit kayo ng long nose. Pero kung sa tingin ninyo kaya nyong daliriin, okay lang po kahit hindi kayo gumamit ng long nose. Ako kasi sinisiguro ko na pasok talaga yung ating karayom dun sa butas. So dito may napansin akong isang karayom na baluktot, no? Kaya tinanggal ko siya. So ayan mga kalayas, tignan ninyo. Tignan nyo mabuti yung karayom. So pag nagkabit po kayo ng karayom, tignan niyo kung baluktot. Ilapat niyo po yan sa plat na pwedeng paglagyan yung plat po siya. Saka yung siya paikutin doon, makikita ninyo mga kalayas kung baluktot ba yung karayom ninyo para hindi kayo magkaroon ng problema. So dito ayan, iniikot-ikot ko siya. Kung nakikita ninyo, baluktot talaga yung ating karayom. Ilang beses ko siyang inikot para makasigurado tayo na okay lang yung ating karayom. So dito mga kalayas, naikabit na natin yung karayom. So maraming pa pong karayom dyan na naiwan. So ang kailangan lang natin tanggalin dyan ay yung ibang susobra dun sa 11 pieces. So pansinin nyo mabuti mga kalayas yung karayom ninyo kung pantay-pantay ba siya or hindi. So ayan po yung sobra na ating tatanggalin mamaya. So ang kailangan lang natin ay 11 na 1 cm. So dito magsisimula na tayong mag-timing ng ating looper sa karayom. So pagsilip ko naman ay okay naman pala siya. Naka-timing naman pala lahat. So dito pala mga kalayas, ang pagta-timing nito ay yung pong karayom may hook po kasi yan. At yung looper po ay sakto-sakto lang po dapat dun sa may pinaka-hook ng karayom. Kalahati po ng hook yung ating looper at sundutin nyo po ng screw. Kagaya ng ginagawa ko kanina, sinusundot ko kung tumatama ba yung karayom doon sa looper. Pagka po hindi siya gumagalaw, sakto na po yun. Pero depende rin po yan sa mga mekaniko na gumagawa nito. Ito po ay sa aking diskarte lamang po kasi mayroong mga makina na gusto ay mababa ng timing. Kaya depende po yan sa makina or sa diskarte ng ibang mekaniko. Ito po ay para lang po sa mga hindi nakakaalam nito. Sana ay meron kayong matutunan dito mga kalayas, no? So dito tapos na nga nating ma-setup yung ating makina. Chine-check na natin kung okay ba siya. So kung napapansin niyo, may mata po yung ating tension. Ayan, may mata. Kung mapapansin niyo at wala po siyang sharing. So hahanapin natin yan ngayon. Dapat hindi ganyan. May sharing po yan dapat. So ngayon, mag-a-adjust tayo dito mga kalayas sa ating yan. Diyan po, mag-a-adjust tayo. Ibababa natin yan para magkaroon siya ng sharing. Ayan, makikita niyo yan pong tornilyo niyan, ibababa natin yan. Ayan. Dahan-dahan lang po sa pagpipihit mga kalayas, baka ma-lost thread yung ating tornilyo. Kayo rin po yung may hirapan yan. Kaya, at dahil nga may mata yung ating tension, so dito mga kalayas, mag-a-adjust tayo para yung ating tension is mawala yung mata. So i-adjust natin yan ng palabas. Hindi po papunta dun sa puno yun, tinulak ko ng palabas. So dyan, itatry natin kung okay na ba siya. So ayun mga kalayas, nagkaroon siya ng sharing. Pero mayroon siyang jumping, pero may sharing na po siya. So dahil nga may sharing na mga kalayas, ay lalagyan ko na po ito ng guide dito. Kasi mga kalayas, lahat sa'yo dala. Mekaniko, sample maker, dito po sa pinapasukan namin. Ang gusto po ng mga operator dito is upo na lang at mananahin na lang. Kaya dito, pag ginawa mo yung makina, kumpleto na. May guide na sila. Kung ano pa man na pwedeng kailangan nila sa makina, dapat lahat kumpleto. Para pag upo nila, gagamayan na lang nila kung anong bang magiging problema ng makina. Sa hawak nila ba or sa makina ba? Kasi depende po yan. Minsan, okay sa mekaniko. Pagdating po sa mananahi, sa operator, is pangit na po yung takbo ng makina. Kaya pag naayos na po yung makina, is tinatawag agad natin yung operator.
So, eto na mga kalayas, yung ating natapos na makina. Ito po yung kaninang tumatakbong mag-isa, yung nasa likod natin. So, ayan po yan. So, ayan yung pinaggayahan natin. So, ito naman yung operator na makulit. Ayan po yung pinaggayahan natin. So, ito naman yung ating sinet up na makina. So, antay na lang natin yung operator kasi nagpa-plancha dun sa kanyang tinahi para malaman natin kung ilan yung sukat, kung maiksi ba or mahaba. Yan po yung tinuturo ko ay 2 cm po yan, wala pong karayom yan. Yan po kasi yung sample niyan. So dito naman po sa gilid ay kukuha tayo ng 1 cm. So ayun, pumasok po tayo sa 1 cm. Saktong-sakto po siya. Walang labis, walang kulang. Kasi nire-redict po nila yan pagka may sobra dun sa 1 cm. So ayan, pasok po tayo sa 2 cm. So, ayun mga kalaya, sana po meron kayong natutunan or nakatulong po itong video natin para sa mga mekaniko or sa mga hindi naman mekaniko, meron pong balak magmekaniko at may mga sariling makina. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to. So, kung nagustuhan ninyo itong video na ito, maaaring pakipindot lang po ang ating subscribe at isama nyo na rin po ang notification bell, share at like para po updated kayo sa mga videos na ating ina-upload araw-araw. So, maraming salamat po mga kalayas.